Handa na ang malaking pag-atake ng US sa Iran. Ayon kay Pangulong Donald Trump, hiniling ng mga kaalyado ng Washington sa Gulpo na itigil ito. Hiniling ito sa akin ng Saudi Arabia, ng UAE, ng Qatar, at NG Iran. Handa na sana kaming kumilos sa halos ganitong oras na ito. At magiging isang napakalaking pag-atake sana yon. Ayon kay Trump, ang operasyon sana ay pinakamalaking pag-atake mula ikalawang digmaang pandigdig. Matapos makausap ang mga leader ng Gulpo, lalo na si Koronang Prinsipe ng Saudi na si Mohammed bin Salman, nagdesisyon siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang diplomasya. Ngayon, inaasahang magsisimula ang negosasyon sa Lunes ng hapon. Unang layunin ang muling pagbubukas ang Strait of Hormuz, na paulit-ulit na inatake o nilimitahan ng Iran ang paglalayag ng mga barko noong digmaan. Ngayon, ang ginagawa natin ay nakikipag-usap tayo sa kanila sa pamamagitan ng negosasyon. Pero may iba't ibang ulat tungkol sa posibleng laman ng kasunduan. Iminungkahi ni Trump na pwedeng isang kasunduan ang sumaklaw sa Hormuz at dinuklearisasyon ng Iran. Iginigiit ng Islamikong Republika na hindi na maibabalik sa dati ang operasyon ng Hormuz bago ang digmaan at tumatangging talakayin ang kanilang programang nuklear. Kita mo naman kung ano ang sitwasyon. Handa kaming kumilos kahit kailan namin gustuhin. Mas gusto ko bang makipagkasundo? Hindi ako naghahangad na pumatay ng mga tao. Para sa Israel, ang biglaang pagbabago ay nagdudulot ng tanong. Iniulat na inaasahan sanang sasali ang Israel sa pag-atake. Ngunit sinabi nito sa US na kung hindi nito matinding masisira ang rehimen ng Iran, walang sasay itong gawin. Maaring naisantabi muna ng mga pag-uusap ang aksyong militar. Dahil walang kasunduan at malalim ang hidwaan tungkol sa Hormuz at programang nuklear ng Iran, nananatili ang banta ng paglala. Noong nakaraang linggo, may ulat na nainis si Pangulong Trump sa kaunting opsyon laban sa Iran. Ngayong linggo, tila naghahanap ang US ng mga bago, malikhaing at di karaniwang paraan para gipitin ang Iran. Ayon ito sa mga source na nakausap ng CNN, sabi ng opisyal mula sa Mainang Intelihensya ng US Central Command na nag-email siya sa maraming analistang militar para humingi ng ideya kung paano harapin at parusahan ng Islamikong Republika. Live tayo mag-uulat mula Washington kasama ang senior US correspondent Mike Wagenheim sa White House. Mike, napag-usapan na natin dati ang kakulangan ng magagandang opsyon. Gaano katagal kayang ipagpatuloy ni Trump ang ganitong palitan ng mga banta? Diplomasya, pagtaas ng presyo, at limitadong pag-atake hanggang sa may mangyaring pagbabago. Para sa akin, nakasalala ito sa dalawang bagay. Una, kung ilang kredibilidad ang kaya niyang isakripisyo na pababa na ngayon. At pangalawa, kung gaano kalaking taas ng presyo ng gasolina at bilihin ang kayang tiisin nila at ng mga Republican. Lalo na ang mga Republican na muling tatakbo sa eleksyon. Handa nilang tiisin bago ito tuluyang maging hindi na matiis na pasanin para sa Pangulo. Sa tingin ko, yun ang dalawang bagay na talagang mahalaga sa ngayon. Alam mo, kung talagang isinasaalang-alang ni Pangulong Trump ang mga kaalyado sa Gulpo dito at iniisip niyang mahalaga talaga ang kanilang opinyon, kaya niya ipinahinto ang mga pag-atake. Bilang resulta ng mga iyon, isipin mong kakausapin niya sila agad at makikipag-ugnayan, hindi lang basta tatanggap ng tawag sa huli at sabihing, uy, nagbago na isip ko. Hindi ko naisip kung gaano kalaki epekto nito. Hindi ako masyadong naniniwala sa ganyang klaseng paliwanag na nanggagaling sa White House at sa Pangulo dito. Gaya ng napag-usapan na natin ng maraming beses, walang magagandang opsyon. Ano ang pinakamabuti sa mga hindi magagandang opsyon ngayon? Iyan ang hinahanap ng Pangulo. Palagi siyang naghahanap ng paraan palabas. Minsan ibinibigay ito sa kanya, minsan parang pinipilit niyang mangyari ito. Wala sa dalawang yun na yun, kaya balik tayo sa negosasyon. Pag-uusapan natin ito sa dulo ng linggo at sasabihin na hindi umusad ang negosasyon. Sa Lunes, pag-uusapan na naman ang aksyong militar, paulit-ulit hanggang may mangyaring isa sa dalawang iyon. Maaring maramdaman ng Pangulo na nawawala ang kredibilidad niya o masyadong mabigat ang pressure mula sa mga Republican at nalalapit na midterms, kaya kailangan niyang subukan ang ibang paraan. At Mike, ang ibig kong sabihin, itong banta ng posibleng pag-atake na hindi naman talaga nangyari ay dumating matapos bumisita si Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa Washington. At kakaunti lang talaga ang naiulat mula sa pagpupulong na iyon. Kaunti lang talaga. Walang tanong pagkatapos. Halos walang political theater.
Ano ang masasabi mo sa papel ng Israel sa ngayon? Ibig kong sabihin, ito, may ulat na handa na ang Israel pero nabago ng isip si Trump. Ano ang nalalaman natin rito? Oo, nasabi ko na yan bago pa mangyari. Alam ko nang walang press availability. Mahirap na pagpupulong na agad yon. Sabi ni punong ministro Netanyahu, isa raw ito sa pinakamagagandang pagpupulong niya. Ayon sa White House, produktibo at positibo ang pagpupulong at mas magkalapit na sila ngayon. Ang pangunahing layunin ay palaging pigilan ng Iran na magkaroon ng mga sandatang nuklear at mapalago ang kanilang programang nuklear. Wala namang naging pagkakaiba sa layunin. Ang pagkakaiba lang ay kung paano mararating iyon, kung paano pamahalaan ang interes ng bawat panig. At sa tingin ko, mula sa pananaw na iyon, nagawang paliitin ng Pangulo at punong ministro ang agwat. Ang problema ng Israel ay pabago-bago ang sagot ng Washington, gaya ng paulit-ulit nating nakita. Kaya, maaring ipahayag ng punong ministro ang kanyang punto. Maari niyang mapalapit ng kaunti ang Pangulo. Sabi ni Pangulong Trump kinabukasan, hindi siya nagbigay detalye, pero sinabi niyang, mas naiintindihan na niya ngayon ang pananaw ni punong ministro Netanyahu. Gayunpaman, maaring magbago bukas ang mga sinabi ngayon. Ang napag-usapan sa pulong noong nakaraang linggo ay maaring mawalan ng saysay sa mga susunod na araw. Kaya kung babalikan ang pulong at ang kinalabasan noon, kung mabilis magbago ang mga pangyayari, desisyon at pag-iisip, walang pagkakapare-pareho. Sa totoo lang, wala talagang halaga sa huli. Ibig kong sabihin, nakakalungkot mang sabihin. Sige, Mike Wagenheim, maraming salamat sa pagsama sa amin. Habang sinabi ni Pangulong Trump na magsisimula ngayong araw ang negosasyon sa Iran, sinabi ng Tehran na wala pa silang pag-uusap sa mga Amerikano.